Pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng 91.9 FM, ang Marian Radio, mula po naman sa Cagayan de Oro City. CNN Live Nation. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isang daang pamilya ang apektado sa malaking sunog, partikular sa Urban Barangay 24 dito sa lungsod ng Cagayan de Oro kamakailan lamang. Ayon sa Central Fire Station, tinatanyang umabot ng 4 na milyong peso ang estimated damage sa mga ari-arian na natupok ng apoy. Gawa sa mixed concrete at light materials ang karamihan sa mga bahay, kaya mabilis kumalat ang sunog. Bagamat may mga tulong na nagsidatingan galing CSWD, patuloy pa rin ang pananawagan ng mga barangay officials ng mga karagdagang tulong tulad ng bigas, canned goods at gatas para sa mga maliliit na bata. Pansamantalang nagsisiksikan sa kanilang COVID court ang mahigit 400 individual na biktima ng nasabing sunog. Daan-daang 5-liter water jug container, used clothings at iba pa ang kaagad-agad namang pinamimigay ni Congressman Bambi Imano at 2nd District Councilor Evie Imano. Samantala, wala di manong foul play na nakikita ang pulisya sa pagkakamatay ng isang abogado sa loob ng kanyang umaandar pang kotse na nakaparada sa labas ng Hall of Justice dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Idineklarang dead on arrival sa karatig na ospital ang biktimang nakilalang isang attorney Pervin Rana, legal researcher ng Regional Trial Court Region 10. Agad inireport ng mga concerned citizens sa pulisya ang insidente at sa pagsusuri ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction Management Office, wala na di umanong pulso ang biktima. Malaki ang posibilidad na na-cardiac arrest ito. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN Cagayan de Oro, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Lorenzo Luzon. Mula po naman sa himpilan ng Marian Radio, ang CMN Cagayan de Oro City.